Sa nakaraang kwento natin ay nagawang paslangin ng ating bida ang dambuhalang ahas. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagtapos niyang mapatay ang ahas ay lumabas naman sa kanyang sistema na nakumpleto niya na ang hidden quest patungkol sa seremonya ng pagkabuhay. Nakumpleto niya na rin ang biglaang quest tungkol sa Monster Rush at nakatanggap siya ng karagdagang 5,000 na karma at nakatanggap rin siya ng 3,000 na karma at tuloy-tuloy lamang siyang nakakatanggap ng karma. At dito hindi na nagsayang ng sandali si Yonwoo at kaagad niyang sinaksak ang bahagi ng katawan ng Akashic Snake na kung saan nakalagay ang core nito at nang mahugat niya na ang core nito ay hindi niya namang akalain na lalaki ito ng ganito kalaki dahil ayon pa sa kanya na kung tutuusin ang orihinal na laki nito ay may ihalintulad lang sa laki ng kamao ng tao subalit sa kadahilanang marami ang nakain nito kaya ito lumaki ng husto. Hindi na siya nagsayang ng kahit isang segundo pa at kaagad niya itong nilamon gamit ang kanyang kasanayan na Baturis Vampiric Dagger at habang nagaganap ito ay hindi niya namang mapigilan ang hindi ngumiti. Lumabas sa kanyang sistema na nakakonsumo siya ng malaking halaga ng kakanya ng Akashic Snake kaya naman mag-uumpisa ng tumaas ang kanyang abilidad sa mahika. Kumalat na rin ang malaking halaga ng venom sa loob ng buo niyang katawan at mag-uumpisa na namang mas tumaas ang kanyang abilidad sa mahika. Sa kadahilan ng napakarami ng kakanyanan at venom na kanyang ipinasok sa kanyang katawan ay nangangailangan ito ng mahabang oras at malaking enerhiya upang makonvert ito ng tuluyan. At dahil isa pa lamang siyang kalahating dragon ay hindi niya maa-absorb ang lahat ng mahika bagkus ay isa sa ilalim ito sa pagbabagong anyo at ang kanyang body awakening progression ay magsisimula ng magpatuloy muli. Nang masimula na ang pagpapatuloy ng kanyang body awakening ay namula naman ang kanyang mga mata. Pinagmasdan lamang siya ng 2 hari na halimaw at wala namang silang ginagawang aksyon. Habang ang ating bida ay inirekomenda ng kanyang sistema na i-cultivate niya ang kanyang mahika sa mas ligtas na lokasyon. Nakatanggap naman ng mabigat na trauma ang ating bida at ang kanyang body awakening progression ay magreresulta sa hindi pagpapatuloy o mabigo. Ang tinatayang oras naman para makumpleto ang kanyang pag-cultivate ay 15 oras. Napalunok naman ang Haring Goblin na si Cranium dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan at maging ang hari ng mga orcs na si Farak ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pinagmasdan naman ng mabuti ng hari na si Farak ang ating bida at nakita niya ang mga mata nito at napagtanto niya naman sa kanyang isipan na ang mga mata ni Yonwoo ay isang mata ng mandaragit. Subalit naisip niya naman at napagtanto rin niya na ang taong nasa harapan nila ay ang may pakana sa lahat ng nangyaring digmaan. Kaya naman kaagad siyang sumugod kay Yonwoo at naghahanda rin ang ating bida sa pagsugod ng haring si Farak sa kanya at sa isip-isip niya na ang 2 hari na sa kanyang harapan ngayon ay may ihalintulad niya ang lakas sa haring butiki na si Hargan kaya naman naisip rin niya na malaki ang kanyang makukuha na token at karma kapag napatay niya ang 2 hari na ito. At sa puntong malapit na ang hari na si Farak ay kaagad naman siyang inatake ni Yonwoo at pinunterya nito ang ulo ni Farak at naputol ito. Lumabas sa kanyang sistema na natalo niya ang pinuno na halimaw na si Farak na siyang hari ng mga orc at bibigyan siya ng karagdagang karma. Lumilipad naman sa ere ang ulo ng hari na si Farak at bumagsak ito sa tabi ng hari ng goblin na si Cranium. Hindi naman nakapagsalita si Cranium pagkakita niya ng nangyari bagkus ay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandata dahil alam niya na ang mangyayari sa kanya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas sa sistema ng ating bida na natalo niya na ang pinunong halimaw at ang hari ng mga goblin na si Cranium at bibigyan na naman siya ng karagdagang karma. Tiningnan naman ni Yonwoo ang walang buhay na haring goblin na si Cranium dahil ginamitan niya ito ng kanyang kasanayan na lumalamon ng lakas. At ayon pa sa kanya na mayroong pagpipilian ang mga natitirang mga halimaw kapag lumaban sila ay mapait ang kanilang sasapitin o ang tumakbo dahil hindi niya nahahabulin ang mga tumakbo dahil para sa kanya ay mga mahihina na lamang ang natitira subalit natitiyak niya na may paglalagyan ang mga sumusugod sa kanya. At dito mayroong isang goblin ang aatake mula sa kanyang likuran at walang awa niya lang itong inatake at inaabsorb niya ang bawat kakanyahan ng buhay at tuloy-tuloy niya lamang pinag-aabsorb ang mga buhay ng mga halimaw na nagpas siyang kalabanin siya at ayon pa sa kanya na mas nagiging mas malakas siya kung patuloy lamang siyang mag-aabsorb ng mga kakanyahan ng buhay at ang kanyang body awakening progression ay mas bibilis. Wala namang hangganan ang kanyang kasakiman at lalamon siya ng lalamon hanggang sa makakaya niya dahil gagawin niya ang lahat ng paraan upang mas maging mas malakas pa siya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam na ng pagkapagod si Yonwoo dahil sa daan-daan niyang inabsorb na mga halimaw.
Gusto niya sanang magpahinga sa lugar na tahimik subalit bigla naman siyang napalingon at ayon pa sa kanya na mayroon pang isang tao ang natitira sa lugar na ito at minungkahi niya na lumabas na siya. Napangiti naman si Bane at lumabas naman siya agad at tinanong niya si Yeonwoo na kung paano niya nalaman na nagtatago siya. Sagot naman ni Yeonwoo na ang tanging hindi makakadama ng kanyang presensya ay mga tanga lamang at dagdag niya pa na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon kaya niya naramdaman ang presensya niya. Sinabi naman ni Bane sa kanya na talagang ang napakahalimaw niya. Sa isip-isip naman ni Bane na pinapanood niya na si Yeonwoo simula noong nagwala ang Akashic Snake at pinaplano niya na kung makukuha niya ang kapangyarihan ni Yeonwoo at ang mga hidden pieces nito ay natitiyak niya na mas lalakas pa siya. Kaagad niya namang tinutukan ng espada si Yeonwoo at sinabi niya na kukunin niya ang malahalimaw na lakas na mayroon siya. Nagtatakang tinanong naman siya ng ating bida na kung paano niya gagawin yon. Tugon naman ni Bane sa kanya na huwag na siyang magpanggap pa na walang pakialam dahil alam niyang sobrang pagod na nito at hindi na makakagawa pa ng kahit na anong galaw. Kaya naman tinanong niya ulit si Bane na kung paano niya kukunin ang sinasabi niyang lakas niya at dagdag niya pa dahil hindi lang siya ang nag-iisa dito at nang marinig yun ni Bane ay nagtataka naman siya sa sinabi ni Yeonwoo at sa likod niya ay mayroong papatama sa kanya na isang palaso at nang walang ano-ano'y natamaan nito sa kanyang ulo dahilan ng kanyang pagkatumba. Alam naman na ni Yeonwoo na kung sino ang may gawa noon at dito may isang taong humahawak ng pana at nakita niya si Galyad. Tiningnan naman siya ni Galyad at kaagad itong bumaba mula sa itaas at sinabi niya na nagtataka lang siya kung bakit naging magulo ang kagubatan at tinanong niya si Yeonwoo na kung kagagawan niya ba ang lahat ng ito. Hindi niya naman sinagot ang katanungan ni Galyad sa kanya bagkus ay naisip niya ang sinabi ni Bane kanina sa kanya na tama ang sinabi ni Bane na dahil mabilis na umaangat ang kanyang body awakening progression kaya naman mas madali siyang mapagod at hindi na siya makakagawa ng kahit na ano pa sa oras na yun ngunit dumating si Galyad sa perpektong oras at dahil sa tuwa niya ay napatawa naman ito. Nagtatakang tanong naman ni Galyad sa kanya na kung ano ba ang nakakatawa. Hindi niya naman sinagot ang katanungan ni Galyad bagkus ay naiisip niya pa na nagtataka siya na kung isa ba itong tadhana o isang simpleng nagkataon lang. Naisip niya naman na sa oras na ito ay sa tingin niya ay pwede na siyang magpahinga. Tinawag niya naman ang pangalan ni Galyad at kaagad niyang ipinakita ang kwintas na kanyang napulot sabay sabi niya na ito ang regalo niya sa kanya. Hindi naman akalain ni Galyad ang kanyang nakikita at bigla namang nawala ng malay si Yeonwoo at sinalo naman siya ni Galyad. Sa isip-isip naman ni Galyad na hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang tumatakbo sa utak ng ating bida at tinitigan niya naman ang mukha nito at sa hula niya na gusto niyang bayaran niya ang kanyang iniregalo sa kanya. Makalipas ang isang araw ay lumabas sa sistema ng ating bida na matagumpay ang kanyang pagpalit anyo ng kanyang katawan mula sa reinforced body ay nag-evolve dito sa gold-plated body o sa madaling salita ay binabalutan ng ginto ang kanyang katawan kaya naman makunat na ang kanyang katawan. Nagtagumpay rin siya sa pag-convert ng 74% ng kakanyanan ng Akashic Snake at ang venom nito sa mahika. Nakapikit pa rin ang ating bida habang patuloy lamang sa paglabas ang kanyang sistema at ayon dito na ang kanyang body awakening progression ay nakonpirma na at mas naging mas malakas na siya kumpara dati. At ang kanyang pagproseso ay hindi na magpapatuloy pa. Ang kanyang kasalukuyang pagproseso sa kanyang body awakening progression ay nasa 92.5% na at malapit-lapit na rin niya makumpleto ito. Damilat na siya at lumabas naman ang sistema na patungkol sa kanyang estado ng pagkabuhay ay napalitan na mula sa tinatawag na half-dragon's body at sa ngayon ay naging incomplete dragon's body na. Kaagad naman siyang bumangon at pagkabangon niya ay napahawak na lang siya sa kanyang maskara at ayon pa sa kanyang isipan na kahit na malaki na ang kanyang na-absorb ay nananatiling hindi pa rin tapos ang proseso nito. Kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung gaano ba kahusay ang dugo ng dragon dahil sa pagtapos ng lahat ng iyon ay hindi pa rin kumpleto ang kanyang awakening. At dito tiningnan niya ang kanyang stats at mas tumaas pa ito pagtapos niyang makipaglaban at ang kakakuha niya lang kahapon na magic circulation na kanyang kasanayan ay mas tumaas pa lalo ang kanyang karunungan dito. Sinubukan niya naman padaluyin ang kanyang mahika sa kanyang mga kamay at nararamdaman niya na ang pagdaloy nito at itinaas baba niya naman ang kanyang kamay at nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ngunit pamilyar naman ito sa kanya at ayon pa sa kanya na parang tinubuan siya ng isa pang parte ng kanyang katawan. Naisip niya naman na ayon sa kanyang narinig ay mayroong malaking pagkakaiba ang bisa ng mahika ngunit nakadepende ito sa kung paano niya gamitin.
Kaya naman napagdesisyonan niya na dahil malaya na siyang makakagamit ng mahika ay susubukan niya ang iba't ibang paraan kung paano niya magagamit ang kanyang mahika at bukod pa dyan ay mas matalas na ang kanyang pakiramdam at ang kanyang mga mata ay mas sensitibo na sa liwanag at ang kanyang ilong ay parang manhid na ang pang-amoy at ang kanyang pakiramdam ay parang noong kauna-unahan niyang na-activate ang kanyang heightened senses o pagpapalakas ng kanyang pandama. Nakakaramdam din siya ng parang pamilyar na parang Undines glass at dahil sa kakaisip niya ay hindi niya namamalayan ang pagdating ni Galyad na mayroon daladalang mga prutas para sa kanya at sinabihan siya ni Galyad na sa wakas gising na siya. Bigla naman niyang binaba ang kanyang mga kamay at sinambit niya ang pangalan ni Galyad subalit pinigilan siya ni Galyad na gumalaw dahil kakagising niya lang at minungkahi niya na manatili muna siya sa kanyang higaan dahil medyo matagal pa bago bumalik ang normal niyang pandama. Nagtatakang tanong naman ni Yonwoo sa kanyang isipan na kung ano ba ang tinutukoy ni Galyad na pandama. At kaagad naman siyang sinabihan ni Galyad na tinulungan niya ito ng kaunti at tinanong naman siya ni Yonwoo na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Kaya naman kinonfirma ni Galyad sa kanya na kung mayroon ba siyang ginawa upang palakasin ang sarili niya subalit kinakailangan niya ng ligtas na lugar habang wala siyang malay kaya naman tinanong niya si Yonwoo na kung humingi siya ng tulong sa kanya. Tugon naman ng ating bida sa kanya na tama ang kanyang sinabi. At bigla namang sinabi ni Galyad na mali ang kanyang paraan at nanlaki naman ang mga mata ni Yonwoo. Kaya naman tinanong niya ito na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Inilapag na ni Galyad ang kanyang dalang prutas sa mesa sabay sabi niya na hindi niya lang kinonsumo ang malaking core ng Akashic Snake bukod pa doon ay mayroon pang bagay na katumbas noon bago pa man niya makonsumo ang Akashic Snake. Dagdag pa ni Galyad na kinonsumo niya ang mahirap matunaw ngunit bago pa man matunaw ng kanyang katawan ang core ng ahas ay mayroon na siyang nakonsumo na mas marami pa. Kaya naman tinanong siya ni Galyad na kung naiisip niya ba na kaya ng katawan niya ang core. Natitiyak naman ni Galyad na makikipagtalo pa si Yonwoo sa kanya at sasabihin niya na mayroon siyang plano at kaya naman ito ng kanyang katawan subalit ayon pa kay Galyad na malapit na sanang mawalan ng kontrol o sumabog ang katawan ni Yonwoo. Hindi naman na nagsalita si Yonwoo bagkus ay iniisip niya na sa tingin niya ay naiintindihan niya ang sinasabi ni Galyad sa kanya na parang mayroong ginawa si Galyad sa kanya upang mapigilan siya mula sa hukay ng kamatayan. Si Galyad ay isang sikat na mangangaso kahit nasa Dark Elves. Kaya naman hindi na siya nagugulat pa na madaming alam si Galyad pagdating sa pagpapagaling. Ipinagpatuloy naman ni Galyad ang kanyang sinasabi na tinulungan niya ito ng kaunti lang naman subalit naging posible lamang yun dahil wala nang mahika si Yonwoo at kung hindi ay mahihirapan siya kung magkataon. Pinaalahan na naman siya ni Galyad na kahit na naging maayos sa ngayon ang kanyang sitwasyon ay dapat hindi siya basta-bastang kukonsumo ng ganun-ganun lang maliban na lang kung maging ganap na dragon na siya. Nang marinig yun ng ating bida naisip niya naman na ang kanyang katawan ay sumasailalim pa rin sa kontrata ng dragon at sa katunayan ay hindi niya kinakailangan ng tulong ni Galyad dahil taglay niya naman ang reinforced body at dahil sinapawan ito ng kanyang body awakening progression ay hindi na kinaya ng kanyang katawan. Subalit walang kaedi-ideya si Galyad sa kanya at bukod pa dun ay nagawa niyang mahanap ang matagal nang hinahanap ni Galyad na kanyang kwintas kaya naman hindi siya magawang iwanan ni Galyad dahil dun. Tinanong niya naman si Galyad na kung nagawa niya bang palitan ang daloy ng kanyang mahika. Tugon naman ni Galyad sa kanya na ginamit niya ang Undines glass na ibinigay nito sa kanya upang mapigilan ang katawan niya sa pagsabog sa pamamagitan ng paggamit niya ng kaparehong paraan kung paano niya nagawa ang item na Undines glass. Tinanong niya naman si Yonwoo na kung alam niya ba kung gaano kadami ang kanyang trabaho upang magawa lang yon. Nagpasalamat naman si Yonwoo sa kanya subalit tinanong naman siya ni Galyad na kung sa tingin niya ba ay sapat na ang pasasalamat para sa kanyang ginawa. Tugon naman ni Yonwoo na babalik siya dito upang mabayaran ang kanyang utang. Tugon naman ni Galyad na huwag siyang magsalita nang hindi niya pinaninindigan. At dagdag niya pa na dahil nagsasalita na si Yonwoo ay sa tingin niya naman na maayos na ang kalagayan nito. At mayroon pang sasabihin si Galyad sa kanya na siyang ikinagulat naman ng ating bida. Lubos naman na nagpapasalamat si Galyad sa kanya dahil sa nagawa niyang ibalik ang kanyang kwintas. Ang banal na tubig ng Undines glass naman ay isang sekretong kasanayan ni Galyad subalit nagtataka si Yonwoo na kung ang Undines glass ba ay ginawa upang magamit sa katawan. Kaagad namang tumayo si Yonwoo sa higaan at sa isip-isip niya naman na ang puwersa ng mahika na isinalin sa kanya ni Galyad sa pamamagitan ng Undines glass ay napakalaki at dama niya ang epekto nito.
Kaya naman nagtataka na naman siya na kung matutulungan ba siya nito upang makapag-absorb ng mahika ng mas mahusay dahil ang kanyang katawan at pandama ay mas lumakas pa kaysa sa kanyang inaasahan kaya naman napagtanto niya na swerte siya ngayon. Lumabas naman ng bahay si Yeonwoo at nag-unat ng buto habang si Galyad naman ay pinagsasabihan siya na kailangan niya pang magpahinga ng 4 na araw pa bago siya tuluyang gumaling. Hindi naman nakinig ang ating bida sa kanya bagkus umalis lamang ito at nang makita yun ni Galyad ay sinabi niya naman na kung mayroon siyang taglay na bilis sa pagpapagaling ay mas makakagalaw na siya ng maayos. Nang makita yun ni Galyad ay napabuntong hininga na lamang siya at sa isip-isip niya na kung ipagsasabi niya sa iba na mayroong isang batang nakaratay sa higaan na parang mamamatay na ay malamang walang maniniwala sa kanya dahil sa sigla na nito. Hindi naman makapaniwala si Galyad na magaling nang gumamit ng blinking steps o shanpo si Yeonwoo at naisip niya pa na parang orihinal na kasanayan na ito ni Yeonwoo dahil sa husay nito sa paggamit. Habang ginagamit ni Yeonwoo ang kanyang kasanayan na shanpo ay napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung ito ba ang nararamdaman ng gumagamit ng mahika. Ayon pa sa kanya na ang kanyang ginagawa lamang ay itinutuon niya lang ang mahika sa kanyang mga paa subalit napagtanto niya rin na kahit hindi niya nagamitan ng mahika ang kanyang kasanayan na shanpo ay parang wala din naman itong diferensya dahil sa kanyang tansya kung gagamitan niya ng mahika ang kanyang shanpo ay nasa 1% lamang ang dagdag sa lakas nito maliban na lang kung hindi niya ginagamit ang kanyang movement skills ng mahusay hanggang ngayon. Naisip niya na kung ito na ang nakakayang gawin ng kanyang estado na nasa 72% pa lang ay paano na kaya kung makumpleto niya ang natitirang 8%, makalipas lang ang ilang sandali ay tumigil na muna siya upang tingnan ang kanyang status. At dito naalala niya na nakumpleto niya pala ang 2 quest bago pa siya nahimatay. Kaya naman uunahin niya muna ang hidden quest na gantimpala at pinindot niya ang accept. Nakatanggap siya ng hindi matukoy ang pangalan ng kulay itim na bracelet bilang kanyang gantimpala. Nang tiningnan niya ang patungkol sa bracelet na kulay itim na ito ay hindi niya naman matukoy kung ano ang tunay na pangalan nito. Ang uri ng bracelet na ito ay baluti sa pulso at hindi naman matukoy ang grado nito. Mahalaga ang pulseres na ito sa hindi matukoy na pangalan na siya namang nagmamay-ari sa Akashic Snake. Ang ahas ay palaging naghihintay sa pagbabalik ng nagmamay-ari sa kanya. Kaya naman tinago ng ahas ang mahalagang pulseres ng kanyang amo sa kanyang tiyan. Mayroon pang kakayahan ng bracelet na ito na tinatawag na soul repair at mayroon ding tsansa na maani ng manlalaro ang kaluluwa ng tao na napatay nila. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kaya palang kunin ng bracelet na ito ang kaluluwa ng kanyang biktima at napasabi na lang siya na napaka-brutal ng kasanayan na ito. Ang mga kaluluwa ay hindi magkakaroon ng memorya o lakas mula sa dati nilang buhay maliban na lang sa sama ng loob nila. May isa pang kakayahan ng pulseres na tinatawag na Black Blade's Edge at ang kaluluwa naman ay pwedeng makonvert sa mahika na may mga itim na katangian. Napatanong naman si Yeonwoo na kung ang dating may-ari ba ng bracelet na ito ay kung isa bang demonyo. Kapag naman pinagsama ang kaluluwa sa mga sandata ay magkakaroon ito ng sumpa kapag nakakatama siya ng kalaban. Ang item na ito ay isang bihira na artifact dahil ang ibang katangian nito ay siliado at ang ibang impormasyon patungkol sa bracelet na ito ay hindi pwedeng makita. Wala siyang pahintulot o natugunan na kondisyon upang makita niya ang iba pa na patungkol sa pulseres na ito. Nang mabasa yun ni Yeonwoo ay napagtanto niya naman na isa itong makapangyarihang bihirang item at bukod pa dyan ay wala na siyang iba pang malalaman patungkol dito. Mayroon naman itong taglay na abilidad na siliado. Isinuot niya na ang pulse iris at ayon pa sa kanya napupusta siya na ang kapangyarihan ng bracelet na nasa kanyang kamay ay nandito lang at naisip niya pa na ang mga katangian na nakaselyo ay orihinal na pagmamay-ari ng may-ari ng bracelet na ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang may lumabas na parang itim na usok sa pulse iris at gumapang ito sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang mukha at unti-unti nitong sinasakop ang kanyang mukha at unti-unting umiitim ang kanyang mga mata. At makalipas lang ang ilang sandali ay kulay itim na ang kanyang mga mata. Lumabas naman sa sistema na kaya niya nang makita ang mga patay na kaluluwa. Pinahihintulutan ng kanyang kasanayan na mata ng dragon upang magamit niya ang item at nadagdagan ang kanyang karunungan ng kanyang kasanayan na Dragon Eye sa 13.5%. Pinagmamasdan naman ni Yeonwoo ang kanyang paligid at dito nakita niya ang napakaraming kaluluwa at naisip niya naman na ang mga kaluluwang ito ay ang kanyang pinatay at ng Akashic Snake. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung gumagala ba sila dito ng matagal na panahon na. Nagulat naman siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sinusumpa ng kahit isa sa mga kaluluwa na nandito.
Nagtinginan naman ang dalawang kaluluwa na ito at dahil sa taglay nilang sama ng loob ay nagalit sila sa isa't isa at agad naman pinalabas ni Yonwoo ang kanyang punyal at napagdesisyonan niya na mas mabuti nang subukan niya ang kanyang abilidad dahil mas mainam na paraan ito upang masubukan ang nakuha niyang bagong artifact. Nang makita yon ng mga kaluluwa ay nagsitigil naman sila dahil natakot sila kay Yonwoo. Bigla naman niyang inatake ang isang kaluluwa at pagtapos noon ay nakaani siya ng isang kaluluwa at hinigop ito ng kanyang pulse ares. Napagdesisyonan niya naman na susubukan niya ang kasanayan niya na tinatawag na Black Blade's Edge. Ginamit niya naman kaagad ang kanyang Black Blade's Edge at binalutan ng itim na parang aura ang kanyang punyal sa pamamagitan ng kaluluwa na kanyang naani kanina at ngayon ay wala na siyang kaluluwa na naani dahil ginamit niya na sa kanyang sandata. Sa isip niya naman na para itong itim na mahika at ang kakayahan naman ng itim na mahika ay pinapataas nito ang atake ng gumagamit at nagdadala rin ito ng sumpa sa matatamaan na kalaban. Kaya naman ang kakayahan na ito ay isang mahusay pagdating sa opensa. Naglakad-lakad naman siya at naghahanap kung saan niya ito susubukan at sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang malaking bato at nang walang ano-ano'y binitawan niya ang kanyang pag-atake patungo sa bato at pagkabitaw niya ng pag-atake ay kaagad namang nawasak ang malaking bato. Nang makita niya yon ay naisip niya naman na mas malakas pa pala ito kaysa sa inaasahan niya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.